Sino ho ang dumirekta kay Martin Romualdez para manghingi ng pera? Kasi, I mean, mabigat ho na na personalidad ito. I mean, dating speaker, first cousin ng presidente, congressman pa ngayon. Sino ang rumekta po dito kay Ginoong Romualdez? Lumalabas po dito sa hindi po directed na ganun, kundi through intermediaries. Tatayo ho ba itong kasong ito kung hindi po lalantad o mag-a-affidavit yung Martin Romualdez? Pero mismo po si Ginoong Martin Romualdez, meron ng affidavit mismo? Can you clarify, sir? Wala pa po. Wala po siyang binigay sa amin na. Inyo ho bang nakausap na mismo si former Speaker Romualdez? Ako po, personally, hindi po. Abogado at NBI Director na si Melvin Matibag, inamin na hindi direktang nakausap ni dating Speaker Martin Romualdez ang grupo ng mga di-umano'y extortionist na sina Franco Mabanta. Welcome back to Kaakibat TV. Mainit pa rin na pinag-usapan hanggang ngayon ang pagkahuli ng media personality at political content creator na si Franco Mabanta matapos hulihin ng mga operatiba ng NBI kasama ang 4 pang iba. Ito'y kaugnay ng umano'y tangkang pangingikil kay dating Speaker Martin Romualdez na nagkahalaga ng 300 million pesos. Ngunit nang makausap ng batikang broadcaster na si Ted Filon ang NBI Director na si Atty. Melvin Matibag ay maraming katanungan. Si Ted Filon una nga dito ay ang reaksyon ng ilang netizens na baka sit up lang ang pagkahuli ng grupo ni na Franco Mabanta. Magandang umaga po, Kate, at TV Chacha. Muli salamat po sa inyong pag-ibita niyo po. At salamat sa panahon, Direktor. Ito ho muna, no? First reaction na ito raw po ang set up daw po itong ginawa dito kila Mabanta. Well, Kate, DJ Chacha, napakahirap naman yatang paniwalaan yung situation namin is based on procedure and in law. Well, kitang-kita naman po, may mga kasama na naman po kami mga media personalities doon, well coordinated po ito. At yung makikita niyo po naglalabasan ng mga video clips, hindi na po galing nga sa NBI yun. Yung nag-meeting muna sila ron sa Peninsula, Manila Peninsula, lumipat po siya, nag-direct siya, at may mga conversation, nakikipag-usap talaga siya for the drop-off of the money po na hinihingi po niya. So, hindi po ito, malino po na hindi set up, napaka-unfair naman po nito sa ating mga law enforcement na sumunod sa proseso at sumunod sa batas at sumunod po sa ebidensya para sabihin na isang setup po ito. Opo. Klaruhin ko lang po, itong pera umano na aming napapanood, ang tawag po dito, budol money. Ano ho ito? Opo. Ito hong perang ito ay pang-entrapment lamang. Hindi ito totoong pera. Go ahead, Director. Tama po yan, Kate. At alam ko naman po sa malawak niyong experience sa broadcasting, sa media, alam niyo naman po allowed po yan na ginagawa po ng law enforcement. Kagaya niyan, 75 million. Ang naglalabas po ng pera for entrapment, halimbawa, buy bust, ang enforcement agency po, kami po. Kaya po kami may confidential fund, intel funds, yan po yung ginagamit yan. At para po sa kaalaman po ng lahat, kasama na po si Atty. Rowena Guanzon na nakita ko na wala na ma-experience yata sa law enforcement, ay tinitira ang NBI na saan daw kumuha ng 75 million, nakapris ang pera ni Speaker, ganyan po. Yun po ang tawag na doon, yun yung budol money, ano po. Sa recto po namin pinagawa yan, kasi ginawa po sa recto. Pero may kasama pong totoong pera yan. Yung, kung nakita niyo po yung video na naglilista ng serial number, yun po yung nasa ibabaw na totoong pera. Kaya po yung mga nagko-komento sa social media na wala naman pong experience sa law enforcement, ay magtanong po muna tayo. Baka maganda. Kayo nga po, buti alam niyo po kaagad. Dati siguro sa experience po ninyo. So nakakatakot po kayo yung social media. Hindi lang maraming nag-aabugaduhan. Pati ngayon, gusto na rin po mga member ng law enforcement na hindi muna po mag-aaral. Ano po? Opo. Tutulong lang ako sa paliwanag kasi nga una pa lang po nung napanood natin to, agad mo nang iisipin nga na hindi ito actual na 75 million pesos kasi saan ka kukuha ng ganong kalaking halaga at kapag yan ay naging bahagi na rin po ng ebidensya ay hawakan po ng hukuman niya 75 million. Tama po yan. Ang ginagamit dyan ng mga law enforcers po, yung din ginagamit ng mga nanloloko, yung budol-budol gang. Parehong-pareho po yan. Yung harapan lang ang totoo na pera.
Opo. Opo. Tama po. Yung pong sinusulat, Captain, nakita niyo po yung video, yung ating po ahente. May sinusulat na serial number. Yun po yung mark money na tinatawag po. Opo, yun lang harapan nun ang totoo. Yung pong the rest na mukha lang pong pera. Pero yung nga po ay fake money para lang ho pang entrapment. Yan usually pong ginagamit ng law enforcers. Anyway, gusto ko lang pong makakuha ng detalye dito. Kasi po, ang report mismo po at yung humarap nga sa kahapon sa press con din, itong si Ginoong John Mark Santiago, sinasabi niya na nagkakaroon ng negosasyon dito years ago pero nabuhay lamang ito at nagreklamo umano si Mr. Martin Romualdez nung magpadala ng teaser na video. Yung pong teaser na video yan, hawak ng NBI. Ano ho naman nun? Well, maiksi po lang na clip yun eh. Parang, kung tutuusin, parang, sabi nila, parang preview daw yun na ang tinitira nga yung personality po na nagreklamo. Pero from that teaser video na yan, ang nagsasalita po, yung pong si CJ Hero, parang yun yung direction. Pero yung pong pinadala ng video clip, may kasamang mensahe na sinasabi, mahaba tong video na to, ilalabas namin to, pag nilabas to, talagang maapektuhan. Ganun po yung tono nung text message na ito. Ano po? At sabi nga, actually pa nagawa. Kaya nung iniimbestigahan naman po namin, at base naman sa statement nga po ng company ni speaker, naniniwala sila that the video is not meant to be shown to the public but is only meant to extort money sana. Ibig sabihin, walang intensyong ipalabas. Meron nang ginawa, pinagsama-sama siguro yung napulot po sa mga news, mga clippings, ganyan. Pero ang intention talaga is maghikil, manghingi ng pera. Kaya ganun kalaki yung hinihingi pong pera. Si Ginoong Martin Romualdez mismo ang complainant dito as in pumunta sa NBI, nag-affidavit ba ito? Well, ang nagreklamo po mismo rito, yung tao na naghanda, nakipag-usap, yung pong isa sa mga tao ni speaker. Pero yung mga initial coordination, I was informed na talaga pong nag-involve din po si speaker po. Okay, pero hiningian ba ho dito ng affidavit na ng NBI si former speaker? Ang nag-issue po ng affidavit yung pong tao niya na direktang may knowledge din at na initial na nakausap po nitong grupo po ng PGMN. Opo, yung pong sinasabi na video teaser na ito, hawak ng NBI ngayon ito? Hawak po ng NBI yung video teaser? Opo, nasa amin po yung video teaser. Oh, yung video teaser. Yung pong kabuuan ng video, wala pa po kaming nakikita talaga. Kaya naman po, yung pong kanilang mga gadgets, hawak po namin. And it will form part as evidence po nitong kaso na to, na kahit makapagpiyasa sila, the Bureau will hold on to this because that this is considered evidence of the crime committed po. Opo, kayo ho ba'y naghumingi na po ng warrant para po sa mga gadget na ito? Well, hihingi po kami ng cyber warrant, pero technically po, under the law, pagka po you are arrested at dala mo yan, we have the authority po na nabuksan na po yan at tignan. Pero just to be sure, para wala pong issue na pinakialaman, sinet up, magsisecure po kami ng cyber warrant po na tinatawag. Opo, pati po itong gadget, cellphone itong si Mr. Mabanta hawak ng NBI. Sa amin po, yung mga cellphone at gadgets po nila. Okay. Na gano'n. Opo. Kasi may dito ho sa siguro nabasa niyo po yung kanyang statement no? Na meron siya sinasabi dito na sabi niya in light of this, even before the arrest, I gave specific explicit instructions that if anything, literally anything, be it fatal or injurious, happens to any of us in any capacity, our legal teams and trusted allies are to fully publish the 90-minute expose on every social media platform for everyone in the Philippines to see. Kahapon po nangyari yung sinasabing arrest. Naghihintay kami ngayon dito sa sinasabing 90-minute na expose na ito. Kayo ho ba merong... Yun na nga po. Opo, go ahead, sir. Sige po. Yun na nga po yung kasama para mga threat talaga Mukhang ganun yata ang modus po ng grupo na ito. Kaya nga po, ako po, hawak namin yung mga gadget nila. Opo, naputol tayo, attorney. Mga pag-uusap at mga nakausap po. Sandali, kayo po yung naputol. Hawak ka ninyo ang gadget. Ano po? Go ahead, sir. Mga gadgets po nila, magsa-cyber warrant po tayo.
makikita namin lahat po ng mensahe dyan, pakikipag-usap at sino-sino ang mga kinausap pa at kung may mga ganito pang pangyayari. Sabihin, we will develop po, magkakadevelop kami ng instances na mukhang gawain na talaga to. Mukhang itong si congressman na ganito or si senator na ganito ay nahingan din. Ginamit din nung kanilang platform para manghingi ng pera. So, isabihin, it's established sa pattern. Hawak po namin yung telepono eh. So far po, dito sa pangyayaring ito, ano ho ba ang naging arrangement dito? Sa patuloy nga ng kwentuhan ni Ted Filon at Melvin Matibag, ay hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang batikang broadcaster na si Ted Filon kung saan isang diretsahang tanong kay NBI Director kung sino ang direktang nakausap ni Martin Romualdez sa grupo ng mga di umano'y extortionist na kung saan maraming netizens ang nagtaka at napatas ang kilay sa sagot ng NBI Director na si Melvin Matibag nang biglang sabihin na hindi pala mismo nakausap ng dating Speaker Martin Romualdez ang umano'y grupo ng mga extortionist na sina Franco Mabanta. Sino ho ang dumirekta kay Martin Romualdez para manghingi ng pera? Kasi, mabigat ho na na personalidad ito. Dating speaker, first cousin ng presidente, congressman pa ngayon. Sino ang rumekta po dito kay Ginoong Romualdez? Base po dun sa mga nakalap naming ebidensya, ipinarating po ito through intermediaries na mga malalapit kay speaker. Kaya nga po yung nag-issue ng affidavit po rito, certain, is yung tao na nakaalam nito. Yun po yung pangyayari niya, ano po. Pero hindi po rekta kay Mr. Romualdez ang panghihingi ng pera? Lumalabas po dito sa hindi po directed na ganun, kundi through intermediaries. Unless meron po kaming hindi nakita na nakapag-usap sila ng diretso, and that will be the one na makikita nga natin pag nabuksan po natin yung telepono po ni Mr. Franco Mabanta. Opo. Meron bang issue dyan ng data privacy kung sakasakali po na meron kayo madiscover para maihayag nyo sa publiko o sa media? Well, pag na-subject na po ng cyber warrant yan at amin ang isinabing ebidensya yan, that will be under the instruction of the court na po. Okay. Kung alin po yung mga pwedeng ilabas at kung alin po yung hindi pwedeng ilabas. Opo. Kasi dito sa kanyang statement, may Dear Martin eh. Dear Martin. So, well anyway, walang impormasyon ng inyong mga ahente na dumirekta ito kay speaker at nangihingi kay speaker at sinabihin ng speaker ng mga tao niya, kausapin nyo nga ito, ano itong sinasabi ng mga taong ito. Wala pong ganon. Sa ngayon po, hindi po nakalahad doon sa affidavit po na nakuha po namin. Pero that is the possibility na amin nga pong tinitingnan kasi it's an open and continuing investigation po ng NBI po. Despite na may na-file na pong kaso dito sa 5 individual po na atin pong naaresto. Okay. Naisampa na po ang reklamo sa DOJ. Sa City Prosecutor po ng Pasig, Captain. Opo. Kaya nga, sa Prosecutor's Office po, na-inquest na sila, kumbaga. Tama po. Kahapon po, nag-inquest po ang City Prosecutor's Pasig. So, a resolution may be forthcoming today. Then, nandiyan na po kung ano yung bail na recommended. Pagpunta po ng korte, then they can post their bail kung ano man po yung magiging extraction po ng korte. Opo. Ilang oras na po ninyong hawak itong mga taong ito para po sa kanilang detention? Nahuli po sila mga 8 kahapon, natapos po yung processing, siguro mga around 10 o'clock ganyan. So, kasi po din magka-count. So, ngayon po, mahababa na rin po. Pero ang reckoning point naman po ng detention is from the time na ma-inquest, okay na po yan. Okay, so within the prescribed period pa po tayo ngayon? Opo, Hindi, ngayon po, kahit na lumagpas na doon sa time ng detention based on the crime committed, para na rin po sa kalaman ng marami, basta't may inquest na po yan, nadala na po sa piskalya, hihito na yung pagbilang po doon sa period of detention po. Okay, so meaning po, today po, ang resolusyon ay lalabas mula sa piskal para sa paghahain po ng kaukulang demanda sa hukuman at ang hukuman magtatakda ng piyansa. Ang magre-recommend po ng piyansa ang piskalya at ang korte naman po, they have the discretion whether to decrease, increase, at kung ano pa po pwede nilang gawin doon sa bill po. Okay, mga anong oras po kaya ito maglalabas kaya ng resolusyon ng piskal? Anong sabi sa inyo, Director?
I cannot second guess po kasi depende po. Basta ang experience ko naman po, even nung ako'y nagpa-practice na lawyer, basta the inquest po, the following day, lumalabas naman po yan. Tapos, pinapadala po sa court, kalakip na po ng information po. Okay, bailable po naman ito, di po ba ano po, no? Available po ito. Based po din sa the penalty is from Prison Mayor to Prison Correctional, kung yun na po yung maximum. So, Okay. these are available offense po. Nasaan po sila ngayon, Direktor, itong mga taong ito, itong sila mabanta? Dito po sa kustiya namin, kasi po dito sa Pasay, kasi po nagkaroon ng inquest, online inquest lang po gabi na. So, binabuti po namin na for security purposes, stay po rito at kung lumabas naman yung bail ay agad naman po namin silang pakawalan po nakapaglagak na po ng bail unless meron po silang ibang kaso na pwede namin silang i-detain. Ano po. Okay. Ngayon po, sa ngayon po na sitwasyon, ang inyo hubang mga ahente hanggat wala pa pong warrant po doon po sa kanilang mga gadgets, meron na hubang mga informasyon tungkol nga sa aligasyon ng gagaling sa inyo na baka hindi lang ito isa na sinasabi ho ninyo na extortion? Alam niyo po, Kated, wala naman pong direktang nagsasabi, pero napakarami pong nag-message sa akin personally at tumawag na ako po yung logical guess ko, yung intelligent guess ko, mukhang meron pong pangyayaring ganun sa kanila. Either sila personally yung nabiktima o yung kanilang kalaban sa politika ay biniktima. Na ganun po para sila naman po yung labanan, yung banatan dito sa platform na to. Okay, so meron ho ba ngayon kung inyong mamamarapatin, if you're at liberty to tell us, meron ho bang ngayon na mga lalantad o magsasabi sa inyo, magbibigay po ng katibayan dito sa mga gantong uri po ng bintang na pwede rin pong magamit sa mga taong ito? Well, kung meron pong yung mga nagmensahe po sa akin at narapati nila na maging mas direct at sabihin na sila na biktima, mas maganda po. Pero kung hindi man po, once na nabuksan po namin yung mga gadget at nakita namin yung mga komunikasyon dyan, makikita po namin. And those persons na nakausap at na may ganyan po sistema, they will be persons of interest na pwede po nating ipatawag po rito sa NBI. Kasi po, yung lalabas na conversation nila dyan will be considered evidence at kung meron pong related crime, pwede rin po namin gamitin laban po sa kanila. Opo. At dahil nga sa sagot ng NBI Director na si Melvin Matibag, ay maraming netizens ang nagtatanong ngayon kung lehitimo ba ang kwento ng extortion o sadyang gawa-gawa lang para may ibang kwento na naman ang mapag-usapan para ilihis ang kontrobersya ng flood control scandal. Na isa nga sa tanong ni Ted Filon kung tatayo ba ang kaso ng usaping extortion kung sakali hindi lalantad si dating Speaker Martin Romualdez. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Narito ang video. Tatayo ho ba itong kasong ito kung hindi po lalantad o mag-a-affidavit yung Martin Romualdez? Meron na pong affidavit Yan na po yung naging basihan at chief party naman po siya. Hindi naman po to yung pong robbery, hindi naman po private crime yan So, basta meron pong malinaw na ebidensya, kasama yan. Tingin ko po, tatayo yan at katunayan, we are always guided by Memorandum Circular number 20 na inisyo po ng DOJ during the time ni Secretary Boy Rimulya, ng Ombudsman na ngayon. Sinusunod namin na pamantayan bago po kami mag-akyat ng kaso po sa Piskalya at sa DOJ po. Opo. Pero mismo po si Ginoong Martin Romualdez, meron ng affidavit mismo? Can you clarify, sir? Wala pa po. Wala Wala po pa. siyang binigay sa amin na affidavit. But he can be presented as witness anytime naman po. And we can issue affidavit anytime. Pero base lang po dun sa hawak na namin at isinampa namin po sa prosecutor, it is already in compliance with Memorandum Circular number 20 of DOJ po. Opo. Inyo ho bang nakausap na mismo si former Speaker Romualdez? Ako po, personally, hindi po. Hindi po ako. Opo. Yung mga tauhan po ninyo tungkol po sa isyong ito, kasi kung pangalan niya binabanggit na kinukutungan dito, siguro marapat lang na mismong yung taong yun na makausap po ng mga ahente ninyo. Meron bang ganon? Well, doon sa spot report, it was not indicated yet, so I have to validate it po. Opo.
Okay, pero yung nga, ang tanong, tatayo ito kung sakasakali po kahit na walang Romualdez po na lumantad dito? Well, based on the evidence, Okay. yung elements po, nandiyan naman po. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!